Good day guys, panibagong adventure na naman at pupunta tayo ngayon sa Hideaway Campsite Norsagaray, Bulacan. At exactly 5:30 AM nga pala ay ginagayak na namin yung mga gamit namin para maaga kaming makarating doon. Nagkataon nga lang pala na nagkasabay-sabay yung mga rest day namin kaya naisipan namin pumunta doon. Pagkatapos sumakay ng mga babae ay pumesto na kami sa likod ng pickup dahil mas na-enjoy namin yung view doon kapag bumabiyahe kami. Wala nga pala kaming tulog guys ng mga panahon na yan. Kaya naisipan namin dumaan sa gotuhan ni Tata Pascual para doon kami makapag-almusal lahat. Sarap daw palang kumain dito, sabi ni Mika at ni Chad. Kaya dito nila kami dinala. Yung pinakamahal. Ako tatanungin mo? Single lugaw? Single all day. Kahit in a relationship ako. In a relationship. Moving forward guys, tapos na kaming kumain, tuloy ang biyahe. Pagkapasok namin ng bypass road, ayan, chill na chill pa sa Benot. Inabutan na rin pala kami ng sikat na araw sa biyahe guys, habang nasa loob kami ng bypass road. Medyo mainit na nga rin. Grabe ganda ng pwesto ng dalawa, oh. Kanya-kanyang tulog sila, oh. Sanggat nga pala kami dumadaan guys kapag pumunta kami ng Norsagaray kasi nga mas matuloy yung biyahe dito. At ayan, may nadaanan pa kaming piyestahan. Nag-stopover nga pala kami guys sa OC para bilhin pa namin yung iba naming mga kailangan. At ayan, kagising lang ng dalawa. Good morning! At exactly 7 AM guys, narating na natin ang arko ng Norsagaray. Siyempre, mawawala ba naman ng alak? Minadaanan kami sa LBB dito kaya nag-stopover agad kami. Wala nga palang ma-parkingan guys sa palengke kaya dito na lang kami nag-stay sa binila namin ng alak. At ayun, nangalay na nga si Jepoy sa layo ng nilakad nila. Pero at least, masaya pa rin siya. Sa mga di nga pala nakakaalam guys, merong environmental fee dito na dadaanan, 20 per head po. Bago mag Hideaway Campsite guys, meron din pala dito mga cottages na siguro mas budget friendly kasi mas bungad. And take note guys, make sure na lang din na yung mga gulong nyo is maayos kasi may mga dadaanan ditong rough road. So yung mga maninipis na yung gulong dito medyo mahihirapan. Almost 1.5 hour nga rin pala yung biyahe from Plaridel, Bulacan hanggang makarating ka ng Hideaway Campsite. At sa wakas, ayun na tayo sa Hideaway Campsite. Medyo mahaba nga lang yung pila kasi summer. Pagkatapos nga pala mag-park ni Chad, nagtulong-tulong na kami ibaba yung mga gamit para mapag-prepare na rin kami ng lunch. Kasi malapit na rin magtanghalian ng mga oras na to. Ayun oh, full force sa inihaw. Sa droga. Dala nga ng gutom guys kung ano na yung sinasabi ng mga kasama ko. Di ba nung malaklakan? Iwain! Mawawala ang tender juice ko! Si Uling! Ako si Uling! Huwag mo akong tapatan lagi ng ventilador! Patuloy na akong matautunaw! Ano sumasagot sa ventilador? Ako si ventilador! Huwag mo naman ako sisihin, Uling! Siyempre di mawawala sa outing ng inuman, kulitan, kwentuhan at mga rant ng mga tropa. Kaya nga pala namin uminom, nagyaya na sila Chad mag-swimming. Sinuot nga pala namin guys yung mga life vest namin dahil bawal daw maligo rito pag di naka-life vest. Sobrang rami ang naliligo dito guys sa mga panahon na to dahil nga maganda rin dito, malinaw din yung tubig. May mga cliff diving spot din pala dito guys. Bali 2 beses pa kami pinasikatan ni Jepoy. Galing! Bago galing! Pagbalik nga pala namin ng cottage guys, naging AA na naman si Benok. Ako si Toyo! Huwag niyo akong laging niambing sa tao! Hindi ako tao! Ilan po? Puro mangga ba? Baka mamaya may santol dyan. Ganto mangga? Ay hindi, gusto ko yung mangga. Chocolate. Ito yung ganito yung mangga ko eh. Pengin dalawang chocolate dyan. Yan, Chocolate. maganda. Tangin na wala akong plastic. Sako. Ayun. Tama nga, ito na lang. Oh, yun oh. Ito na. Kanamo G. Kaya thank you. Thank you.